ang pagpapakasal o ang kasal ay hindi therapy at lalong hindi ito gamot. Marami mga followers ang nagme-message sa akin kaya ginawa ko itong content na ito. Last year, ang dami ring nag-message sa akin hanggang ngayon. Naipon na ito kaya gagawa na natin ng content. Mahirap din kasi mag-reply na mag-reply. Okay, kapag kayo ay nagdidesisyon kung papakasalan nyo, kasi ang tanong sa akin ng mga followers ay, Sir, ito po yung storya. Papakasalan ko po ba o hindi? Babae, lalaki, ganun ang mga tanong. Inistorya nila and then pinayuhan ko kung anong gagawin. Ngayon, para dun sa mga hindi ko pa nare-replyan, eto na yon. Okay, huwag ninyong iisipin na ang kasal ay gamot o therapy na makakapagbago sa inyong jowa ngayon. Huwag na huwag nyong iisipin yun. Pag magdidesisyon kayo na ikakasal o papakasalan nyo yung inyong jowa. Dahil ang marriage or ang pagpapakasal ay hindi therapy, hindi din yung gamot. Kung ano siya, yun na yun. What you see is what you get. Yung last year ko nakausap, sugarol yung jowa niya. Babaero, nagsasabong, tamad, inom ng inom, kasama lagi yung mga barkada. Walang pakialam sa kanya. Anong sabi niya sa akin? Sir, papakasalan ko dahil alam ko magbabago siya. Sabi ko, huwag mong pakasalan. Sobrang daming major red flags. Huwag magsisisi ka. Itaga mo yan sa bato. Hindi na nag-reply sa akin. Ano nangyari? Last month, nag-chat sa akin. Grabe na daw ang abuse at mga problema ang kanyang dinadanas. Akala niya hindi ko matetrace na dati ko siya nakausap. Akala niya hindi ko na siya natatandaan. So nakita ko, binasa ko yung history ng usapan namin. Sabi ko, huwag kang tatanggi ha. Nakausap na kita sa ganitong date last year. Ay sir, opo, ako po yun. Anong sabi ko sa iyo dati? Sir, sabi niyo huwag kong pakasalan. Pinakasalan mo pa rin. Opo, mahal na mahal ko po kasi. Kala ko po kasi magbabago siya. Mas lumala po. Naging dependent po sa akin. Ako na lang ang nagtrabaho. Ako na lang ang naglilinis ng bahay. Nag-aalaga ng bata. Nagpapadede pa ako. Tapos siya nagsusugal and then nagiinom. Madaling araw nang umuwi sa gabi. Tapos minsan sinasaktan ako. Sabi ko, yan na nga ba sinasabi ko eh. O, ito pa isa. Lalaki naman tayo. Meron din nag-message sa akin na lalaki. Nito lang to. Nitong January no, 2025. Yun. Sabi niya sa akin, sir, nahuli ko yung jowa ko, ganyan. Na nakipagkita sa ex, tapos meron daw na ka-work na kachat, nagbibigay ng flowers and chocolate, at nagbigay pa ng parang Happy New Year something else, no? Ng mga regalo. Kasi New Year yun January eh. Sabi, sir, papakasalan ko ba o hindi? Sabi ko, wag. Same explanation or same advice as doon. Sabi ko, inistorya niya yung nangyari. Sobrang dami kong red flags na nakita. Sabi ko, wag mong papakasalan dahil iniisip mo na magbabago siya pag kinasal kayo. Wag mong iisipin yon na magiging therapy yon, magiging gamot yon. Pinakasalan din. Sabi ko, nito lang, nakausap ko. Bit mo pinakasalan? Sabi ko si wag. Sabi niya, sir, naka-ready na yung mga baboy eh. Tutsugihin na yung mga baboy eh. Yung mga kusinero, nakaset na. Lahat. Sabi ko, yan ang problema eh. Pagka nakaset up na eh. No, napaanuhan daw. Kasi traditional eh. Na manhi ka na. Na may sana, ng tawag sa Batangas dyan eh. No, na may sana, na nagbaysanan. Makakarelate dyan yung mga Batanggenyo. No? Yung baysana ng tawag, yung gano'n, yung pupunta ka doon sa bahay ng babae, sama mo yung pamilya mo, dalang bibingka, may mga dalang mga lulutuin or what, etc., etc., etc. I know you know it, yung mga taga Batangas, no? And provinces. Yun nangyari. Ngayon, ang laki ng problema niya. Yung ka-work ni girl, ni Ateng, karelasyon ngayon, nahuli niya. Nahuli niya sa chat. Madaling araw niya nahuli. Na-CR siya. Na, mahaba storya kung paano niya nahuli. Basta nahuli niya madaling araw. So, you see, pag inisip nyo na magbabago sila because of kasal, you thought that
marriage will change or will cure or will serve as therapy, you're wrong. So wag kayong magpapakasal kung yun ang dahilan nyo. And in fact, pag nagpapakasal ka, ibig sabihin, yung sarili mo, yung mind and heart mo, isinishare mo doon sa mapapangasawa mo. Kailangan, may mabuti kang busilak at mabuting hangarin, may mabuti kang ugali, na maganda yung iyong mindset, ng isipan mo, bago ka pumasok dyan sa marriage. You must be ready for that. Parehas kayo. Why? Kasi, kapag pumasok ka dyan ng alanganin ka, no, kawawa yung partner mo. Yung partner mo ang magke-carry ng burden. Marami kang baggages, marami kang negativities, kawawa yung partner mo. Kaya ang ginagawa ko naman, ina-advisean ko yung mapapangasawa kung nag-message sa akin na huwag mong pakasalan. Delikado lagay mo dyan kasi magiging sayo ang problema niya. Tandaan niyo yan. Kung meron siyang problema sa ugali, mapapapuntahin sa'yo. Magpuproblemahin mo din yon. Kung siya maraming utang, mapapapunta sa'yo. Kung siya'y tamad, ikaw ang magpapasan ng pagtatrabaho, pagkita ng pera, etc. Kung siya ay babaero, papasanin mo din yon. Kung siya ay ganito, maraming baggages, etc., papasanin mo yan. Ang utang niya ay utang mo na. Naiintindihan mo? Ang problema niya ay problema mo na rin. Ang pambababae niya ay problema mo na din. Ang pamlalalaki niya, problema mo na din. Lahat mapapasalin sa'yo. And in fact, pag nagtagal, you acquired properties, money and everything, assets, kanya ang kalahati nun. Sa kanya rin yun. Ang sayo ay sa kanya, ang sa kanya ay sayo. Ngayon, kung wala siyang maiaambag sa'yo, yari ka. So, anong takeaway ko dito? Ang takeaway ko dito ay yung papakasalan mo, kailangan ay ready. Pag sinabi ko ready, malawak ang ibig sabihin nun. Ready yung puso. Ready yung puso niya at saka ang kanyang isipan. Busilak ang kalooban niya pagdating sa pagpapakasal. Hindi kanya papakasalan kasi gagawin kanyang katulong. Papakasalan kanya kasi mahal kanya. Hindi kanya papakasalan dahil meron siyang makukuha sa iyo. Hindi kanya papakasalan because he or she is expecting something in return. So, okay. So, yun yung takeaway natin. Okay. See you in my next content. Bye for now.